Dear Pastor Jeff, ako po ay isang Kristiyano. Matagal na po akong naglilingkod sa church, nagbabasa ng Bible, uma-attend ng discipleship, at nagsusumikap mamuhay ayon sa kalooban ni Lord. Pero bakit po ganon? Minsan po, napapansin ko yung mga kakilala kong wala namang relasyon kay Lord. Yung mga walang pakialam sa pananampalataya, hindi nagsisimba, at ang iba pa nga ay garapal kung magkasala. Pero sila pa yung nakikita kong dumaranas ng maraming blessings. Masaya at asensado ang buhay. At maganda ang karera sa trabaho. Tapos ako, eto, laging gipit. Nahihirapan sa aking sakit sa puso at may problema pa sa pamilya. Naiisip ko, hindi ba dapat baliktad? Naiinis ako sa sarili ko kasi alam kong mali na mainggit o magkumpara. Pero ano ba ang saysay ng pagiging tapat kay Lord kung ganito rin lang ang takbo ng buhay? Parang ang unfair, hindi patas. Anong say mo, Brad? Freddy boy, huwag kang mag-alala. Alam ko may Diyos din naman yung mga may Lord din yung mga kinakaingitan mo. Maaaring drug lords, gambling lords, sila joke lang. So una sa lahat, salamat sa iyong katapatan. Hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Sa pagpapastor ko ng more than 15 years, marami na ako nakausap na ganyan, na dumadaan din sa ganyan tanong. Yung Lord, bakit parang mas pinagpapala mo pa yung mga hindi sumusunod sa iyo, yung mga hindi nagsisimba, walang Diyos. Alam mo, Alfred, hindi bagong ganitong struggle. In fact, sa Psalm 73, pag chinek mo Bible mo, ganyan din yung hinaing ng isang psalmist, na si Asaph, sabi niya, muntik na akong madapa. Sabi niya rin sa Psalm 73, sabi, yung sabihin na madapa, matisod sa pananampalataya ko kasi naiinggit ako sa mga arrogante, sa mga taong walang Diyos, ba't sila pa yung nagpa-prosper? Sila pa yung mga wicked, ang tinabagang malulusog, walang sakit, maayos ang financial na standing. Napansin niya rin na yung masasama, mukhang mas masaya, mas maganda buhay. Pero ang twist nun na Alfred, pag binasa mo yung Psalm 73, sa verse 17, makikita mo, sabi niya, kaya pala. Sabi ron, until I entered your sanctuary, yung presensya mo. Sabi niya, now I understood their final destination. So, nung sumamba daw siya at na-encounter niya yung presensya ng Diyos, pinamala sa kanya ng Diyos yung ending, hindi pala maganda ending nila. Sabi sa Hebreo 10:27, pakita mo Seth, tanging ang nakakatakot na paghukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ito raw po yung final ending, tinatawag na hell o impyerno, no? Na maaring nakikita mo ngayon, Brad Alfred, parang ang sasaya nila. Pero Fred, ang tanong ko, ang basihan ba ng tunay na pagpapala ay pera lamang? O promosyon? Magandang kalagayan ng kalusugan? Alam mo, Fred, ang tunay na reward ay matapat na relasyon sa Diyos, yung may presensya ka ng Diyos sa buhay mo. Ang tanong mo, ano ba ang saysay ng pagiging tapat kay Lord kung ganito rin ang buhay? Ang sagot ko sa iyo, si Kristo mismo. Siya ang iyong greatest reward. Siya ang ating eternal reward. Totoo yan, Fred. Minsan may struggle. Pero tandaan mo, don't measure your worth by others' blessing. Huwag mo ikumpara yung value mo sa blessing ng iba. Hindi natin alam ang buong kwento ng mga taong kinakainggitan mo. Minsan, ang saya sa YouTube, ang saya sa Facebook, ang saya sa Instagram ng mga tao na yan, pero wasak sa loob. Okay? Number 2, God's timing is never late. May mga pagpapalang hindi mo nakikita, Alfred, pero papunta ka na siguro doon. Huwag mo i-trade yung long-term favor ng Diyos sa short-term comfort ng mundo na to. At pangatlo, God sees, God knows, and God rewards. Hindi sayang ang iyong pagiging tapat. Hindi siya unjust. He will never forget yung iyong pagtsatsaga at pagmamahal sa Kanya. Hindi po unfair si Lord pagdating sa pag-reward. So as I end, maaaring hindi mo paramdam yung ginhawa ngayon, pero ramdam mo naman yung presensya mo. Presensya niya sa buhay mo. Hindi ka talo. Kapit lang, stay faithful. Your reward is not just in this lifetime, but in eternity. So tandaan mo, as I end, Hebreo 10:27, Alfred, tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Tayo magdasal, Alfred. Lord, salamat Lord sa napakatapat na liham ni Alfred. Bagamat naglilingkod siya sa iyo, parang naiinip siya kumbaga. At na medyo may konti siyang inggit sa mga taong walang relasyon sa iyo. Pero Lord, tulad ng Salmo 73, nung siya'y nasa presensya mo, na-realize niya, long-term pala tong journey na to. Hindi lang panandali ang aliw na offer ng mundo ng drugs, alcohol, pangangalon niya, panandali ang aliw, pero habang buhay na pagkakabilanggo sa impyerno. Tulungan mo si Alfred magkaroon ng long-term vision sa pagsunod sa iyo. In Jesus' name, Amen. Today's Amen. Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.